Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay tumatayo, panandalian, para ko po kay Pastor BJ. Salamat sa Diyos at siya po ay mabuti na ang kalagayan. Ngunit sa oras pong ito, siya po ay may pangungunahang kasalan. Kaya't wala po siya ngayong hapon. Ganun na rin po, nais ko kayong anyayahan sapagkat sa kasulukuyan po, merong Sunday Bible Study, Adult Bible Study class na pinangungunahan din po ni Pastor BJ. Yan po ay tuwing alas 9:30 ng umaga, tuwing linggo. At ang kanyang topic po, hindi aksidente, ay patungkol sa grace. Kaya yung atin pong tatalakayin ngayong oras na ito ay maikling pag-aaral lamang. Ngunit kung gusto niyo po ng mas masusing pag-aaral, umattend po kayo ng kanyang klase. Yan po ay tuwing linggo, alas 9:30 ng umaga. Meron din pong mga past lessons yon. Gayon pa man, sa maikling panahon natin ngayon, ako'y nagpapasalamat sapagkat isa pong biyaya ang makapaghatid ng salita sa inyo. At ako'y natutuwa't naririto kayo ngayon kahit alam natin na maraming pwedeng ibang puntahan. Lalo na dyan lang sa tabi-tabi. Nagpapatuloy po tayo sa serye ng Communicable Attributes of God. Ang ibig sabihin po, ito yung mga katangian ng Diyos na maaari niyang ipamahagi sa ating mga mananampalataya. Sa puntong ito, nasa ika-4 na po tayong katangian o attribute ng Diyos. At yan po ang ating tatalakayin. Natapos na po natin yung kanyang kabanalan o holiness. Sinundan po yan ng pagmamahal, pagiging mapagmahal ng ating Diyos o love. Pangatlo po, last week, tinake up po yung kanyang justice o yung kanyang ang katarungan ng Diyos. At ang pang-apat po, ang ating tatalakayin ngayon ay ang kanyang grasya o grace. Gagamitin po natin yung salitang grasya, biyaya ng Diyos. Minsan siguro mag-i-English din na grace. Kaya yun po ay lahat tumutukoy sa isang kaisipan which is ito po yung kanyang pagbiyaya. At tatawagin po natin ang Panginoon bilang mapagbiyayang Diyos. Kaya po ang ating title ay Kamangha-manghang Diyos na mapagbiyaya. Manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos, sinasamba ka namin, Lord, at pinupuri, Panginoon Ama. Inibigay po sa inyo ang kataas-taasang pagsamba sapagkat kayo ay mabuti, kayo ay dakila. Maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito na kami po ay muling makapag-aral ng inyong banal na salita. Ihanda mo po ang puso ng bawat isa. Mahirap man pong maunawaan, Panginoon, ang inyong kadakilaan. Dalangin namin na baunin namin ang mga leksyon na matututunan ngayon upang kami po'y baguhin, isaayos, at gawing matibay sa anumang pagsubok sa buhay. Maraming salamat po, Diyos. Tinatanggap po namin ang inyong biyaya upang maunawaan ang inyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa ating mga mananampalataya, kapag binanggit ang salitang grace o biyaya ng Diyos, palagay ko tayong lahat ay medyo pamilyar dito po sa konsepto ng grace. Wala po sa atin marahil ang hindi nakakaalam ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Alam po nating lahat yon, ano po? At ang sinasabi doon, Ephesians 2, 8 to 9 sa Tagalog, sapagkat ang biyaya o sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Pansinin po natin dito at alam natin na ang kaligtasan po natin ay biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala po tayong maipagmamalaki. Kaya kung papansinin niyo yung ating teksto, may tatlong
negatives po dyan, yung hindi. Ang sabi doon, hindi sa pamamagitan ng sarili. Hindi rin po sa pamamagitan ng gawa. Upang ang sino man ay hindi magmalaki. Parang gano'n na rin yun. Huwag magmalaki. Wala ho tayong maiaambag sa ating kalayaan sapagkat lahat ay sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Ito ay kaloob niya, yan ang sinabi ng ating talata. Ngunit, gaano nga ba kalalim? Gaano kalawak? Gaano nga ba kabuti ng Diyos at kamangha-mangha ang biyayang ito? At paano tayo dapat mamuhay sa ilalim ng ating Diyos na mapagbiyaya? Alam niyo po, iniisip ko, sabi ko, ano nga ba ang simpleng halimbawa ng nararamdaman ng isang binigyan ng biyaya ng Diyos? So iniisip ko po ito, sabi ko siguro, yung mga nasubukan ng manalo sa raffle. Sino ho dito ang nanalo lang sa raffle? Yung major raffle. Tama-tama ngayong Pasko, di ba? Maraming mga raffle. Sa palagay ko, may pagkakahalintulad sila. Ako naman po, hindi naman mahilig sa raffle. Ngunit, di ba pag kayo'y nanalo, kakaiba yung inyong nararamdaman? Nung minsan ako'y umattend ng isang reunion at kami nanalo ng isang premyo, kami pumila, napakahaba at sobra kaming excited. Nakakatuwa ang tumanggap ng isang bagay na hindi mo naman pinagpaguran o hindi mo pinagtrabahuan. Libre. Ganon ba? Ganon po ba ang kaligtasan natin? Para sa mga hindi mananampalataya, di ba yung pag nanalo ka, ang tawag doon ay swerte. Para naman sa mga katulad nating mananampalataya, ang tawag natin, grasya o biyaya ng Diyos. Ganon po ba ang biyaya ng Diyos? At ganon din po ba ang pakiramdam sa kaligtasan na biyaya niya? Sa palagay ko, merong pagpakatulad. Subalit, malaki rin ang pagkakaiba. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay mas permanente, labis na mayaman, hindi tiyamba, at hindi rin panghabang buhay, kundi walang hangganan. At yan po ang ating tatalakayin. Ang ating pong talata ay matatagpuan sa Titus chapter 2 verses 11 to 14. Binasa na po natin yan. Bigyan ko kayo ng konting background. Yung Titus po ay sinulat ni Pablo na naka-address kay Tito o Titus. Si Titus po ay tinuring niyang anak sa pananampalataya. Pinadala niya si Pablo, si Titus upang pangaladaan o ituwid ang mga katuruan sa iglesia na kung saan si Pablo po ay nagtanim ng mga churches sa panahon po na siya ay may mga missionary journeys. Kaya iniwan niya po si Titus sa pulo ng Crete, isang bayan na napakaraming problema. Maraming kompromiso mga Kristiyano, maraming mga bulaang propeta. Kaya po yung pagtuturo ni Titus dito ay napaka-practical. May mga tagubilin siya sa mga matatandang kalalakihan, mga matatandang kababaihan, kabataan, maging ang mga nangunguna o mga pinuno at mga taga-sunod o yung mga servants na tinatawag. Ngunit napakaganda din po ang kanyang katuruan dito patungkol sa doktrina ng kaligtasan. At yan nga po yung ating matatagpuan sa Titus chapter 2, verse 11 to 14, na itinuturing na pinaka-maikli raw, ayon sa mga scholar, maikli ngunit sapat na katuruan patungkol sa biyaya na dulot ng grasya o ng kaloob ng Diyos. Tingnan natin, ano po sabi doon, sapagkat nagpakita ang Diyos. Mayroon pong 4 na puntos ang gusto kong susugan sa ating pag-aaral na ito. Ang una po ay ang biyayang pagpapawalang sala sa mga kasalanan. Yan po ay makikita sa verse 11. Yan po yung biyayang pagpapawalang sala sa mga makasalanan. Sa verse 12, nandun naman po yung biyayang pagpapabanal sa mga mananampalataya. O yan po yung sinasabing sanctification. Yung una po ay yung justification, verse 11. Verse 12 is sanctification. Pangatlo po ay biyayang paghahatid ng mananampalataya sa kaluwalhatian ni Jesus.
Sa English po yan yung glorification. Ito po yung stages ng isang mananampalataya from justification, sanctification, glorification. Medyo komplikadong mga salita pero uunawain natin yan maya-maya ng konti. At ang pang-apat po na ating makikita rito ay biyayang pamumuhay na maging mapagbiyaya rin sa ating kapwa at maging masigasig sa mabubuting gawa. Isa-isahin po natin. Ang una, ang biyayang pagpapawalang sala sa mga makasalanan. O sa English, justification sa verse 11. Ang sabi po doon, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang sabi po rito, nagpakita ang biyaya ng Diyos. Marahil ang ibig sabihin niyan bago binanggit ito o bago siya nagpakita, naroroon na siya ngunit hindi siya nakasama ng mga tao. At ito ang nagdala ng kaligtasan. 2 puntos po, o 3, biyaya ng Diyos ay nagpakita sa mundo. Ang sabi niya ay nagpakita, kaya ibig sabihin po nakasama. Nakasama ng tao sa mundo. At sino po ito? Walang iba kundi si Jesus. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ayon sa talata, si Kristo Jesus mismo ay ang biyaya ng Diyos na nagpakita dito sa mundo. Hindi ba't higit na kamangha-mangha ang pangyayaring ito? Bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinangalandakan ang pagiging Diyos. Bagkus, siya ay bumaba mula sa langit upang tayo ay mailigtas sa kasalanan. Katulad nga ng sinabi sa John chapter 1 verse 16 o John chapter 1 verse 14 muna, ang sabi po doon, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. And the Word became flesh and dwelt among us. Sa John chapter 1 verse 16, ang sabi po doon, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sa madaling salita, si Jesus po na biyaya ng Diyos nang siya'y dumating, labis-labis na biyaya po ang kasama nito. From grace upon grace we have received, from His fullness, grace upon grace. So, maliwanag po na ang pagdating ni Kristo, ang unang grasya na ating tinanggap ay ang kaligtasan. At ito po ang nagpapawalang sala sa lahat ng nananalig sa Kanya. Pangalawa pong makikita sa talatang yan, ang biyayang hatid ng Panginoon sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay ang kaloob na mula sa Kanyang kamatayan, muling pagkabuhay na siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So ang sabi po doon, grace upon grace. Kahit po yung kapayapaan ay isang biyaya rin ng Diyos iyan. Di ba ba't yan ay isang bagay na medyo mailap sa buhay natin? Ang taong walang kapayapaan, magulo ang buhay, magulo ang isip, hindi makatulog, hindi makakain, hindi makakilos ng tama. Ngunit hindi lang po yan ang kapayapaan na tinutukoy dito, sapagkat tayo po ay nagsimulang kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit dahil sa Kanyang grasya, pinadala niya ang Kanyang anak upang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Napakaganda nung sinabi ng talata natin, ang sabi doon, inaring ganap. Na ang ibig sabihin ay tinubos. Tinubos ng kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Inaring ganap, kaya't ang lahat ng mananampalataya ay pagmamay-ari ng ganap ng Panginoon. Ang Panginoon po ay ang may-ari sa atin. Kaya't makakatiyak tayo sa Kanyang katapatan sapagkat Siya ay Diyos. Ang Kanyang biyaya ay nananatili, walang hangganan. Alam niyo po, ang Panginoong Diyos, nilikha niya tayo
Tapos tayo nagkasala. Ngunit dahil sa kanyang pagmamahal, tinubos niya tayo upang siya'y maging may-aring muli ng ating buhay. Kaya't siya'y may-ari pangalawang beses, di ba? Nilikha, tapos tinubos pa tayo. Ganun po ang kanyang pagmamahal. Marahil ang ilan sa atin nag-iisip, paano naman yung mga tao nung wala pa si Kristo? Kasi ang sabi sa ating text, nang siya'y magpakita, nabayaran ng lahat ng kasalanan. Paano naman po yung mga nasa lumang tipan? Sila rin po ba ay naligtas sa pamamagitan ni Kristo? Kapatid, ayon sa Apokalipsis, sa Revelation, sinabi na si Jesus ay ang Alpha at ang Omega. Una't huli, simula at pangwakas. Kaya nananatiling ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan, maging sa panahon ng lumang tipan, ay sa pamamagitan niya. Paano nangyari yun? Wala pa naman si Kristo nung lumang tipan, di ba? Paano sila maliligtas? Ang sabi ng Biblia, ang kaligtasan ay kay Kristo lamang at sa pananampalataya sa Kanya. Tingnan natin po ang Genesis chapter 3 verse 15, yung pangalawang bahagi. Kung maalala po natin, nang magkasala si Adan at Eva, may mga pahayag ang Panginoon dun sa ahas, no? Meron din siyang binanggit kay Adan at Eva. Itong binanggit niya dun sa kay Satanas na sa panahon na yun ay isang ahas, ano po? Ang sabi po ng Genesis 3:15b, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At sa iyong binhi, yung salitang binhi, napaka-importante, at sa kanyang binhi ni Eva, ito ang dudurog sa iyong ulo, kausap ang ahas, at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Ang binhi po na binabanggit dito ay propesiya patungkol sa pagdating ni Kristo Jesus na magtatagumpay sa krus. Kaya posible po na ang propesiyang ito ay itinuro ni Adan at Eva sa kanyang mga anak at sa mga sumusunod na henerasyon. Kaya't ang sino man ang nananalig sa propesiyang ito, sa binhi ni Eva, ay may tuturing na nananampalataya sa pagdating ng tagapagligtas na yan. At yan po nga ay si Kristo Jesus. Makikita ang biyaya ng Diyos na kumilos sa panahon ni Job, sa panahon ni Noah, ni Abraham at ni Isaac. Kung makikita niyo po, no, si Job, kilala natin na siya po ay nasa lumang tipan, dumaan sa maraming mga matitinding paghihirap. Ngunit ito po ang sabi ni Job sa Job 19 verse 25 to 26. Sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos, ang aking Redeemer, sabi niya, ay nabubuhay. At sa wakas siya'y tatayo sa lupa. Hindi ba parang nakaturo ito sa pagdating ng tagapagligtas na manunubos? At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, sabi po ni Job, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Paano nakita ni Job yan? Thousands of years before Christ. Samantala, biyaya rin ng Diyos ang pagpili kay Noah at sa kanyang pamilya para maligtas sa dilubyo. Ang sabi sa Genesis chapter 6 verse 8, and Noah found favor in the eyes of the Lord. Yung favor na salita sa lumang tipan, yan po ay nakaturo din po sa biyaya ng Diyos. Favor in the eyes of the Lord. Kaya ano pong ginawa ni Noah? Siya ay gumawa ng arko dahil sa salita ng Diyos sa kanya. Baka nga nung panahon na yun, marami na rin kontraktor eh. Hindi pa rin napigil ang flood. No? Si Noah po nakasumpong ng biyaya sa harapan ng Diyos. At marami pa pong iba. Si Abraham pinili na maging ama ng pananampalataya. Hindi po dahil sila ay mabuti. Hindi po sila ay dahil mahusay, kundi ito'y dahil sa biyaya ng Diyos. Si Isaac hindi hinayaang maialay sa halip, isang tupang lalaki ang binigay ng Diyos bilang kapalit. Si Jacob, isang mandaraya,
pinili rin ng Diyos. Lahat po sila ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos, gayong hindi karapat-dapat. Ganon din po tayong lahat. Marahil yung ating tinanggap na kaligtasan, parang we are taking it for granted. Parang simple lang. Hindi po. Ang biyayang yan ay kumikilos mula pa ng lumang tipan, sa bagong tipan, at hanggang sa walang hanggan. Sa panahon po ni Moses, nang siya po'y tumangis sa Panginoon upang sila'y samahan sa lakbayin, ito mismo ang sabi ng Diyos sa kanya. Sinabi ng Diyos sa Exodus chapter 33 verse 17, nang si Moses po, sabi niya, Panginoon, samahan mo kami sa aming lakbayin. Ngunit ang sabi ng Diyos, hindi ko kayo sasamahan, ang titigas ng ulo ninyo. Sapagkat kung kayo'y samahan ko, malamang papatayin ko kayong lahat. Kaya sabi ni Moses, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, hindi kami aalis. At ito ang sagot ng Diyos, gagawin ko ang bagay na ito na iyong sinabi, sapagkat ikaw ay nakatagpo ng biyaya sa aking paningin. Ang biyaya ng Diyos na kumikilos noon, ngayon, at magpaka hanggang kailan. At ang pangakong ito ay sinelyuhan pa ng Panginoon at dito niya binanggit na very clearly na siya ay isang mapagbiyayang Diyos. Ang sabi ng Diyos sa Exodus 34 verse 6, ang Panginoon, isang Diyos na pospos ng kahabagan at mapagpala. Sa Ingles, ang sabi doon, gracious. Hindi magagalitin, slow to anger, at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Kaya po sinabi sa Titus chapter 2 verse 11, ang biyaya na nagpakita, yan po ang katauhan sa katauhan ni Jesus na ating Diyos. At ang biyayang yan ay umiral, hindi lamang nung panahon na yon, kundi maging sa lumang tipan. Kung tayo po ay mananampalataya kay Jesus, dahil nabasa na natin siya, narinig natin siya na umiral sa nakalipas, sa panahon po ng luming tapan, sila naman po ay nakatingin forward sa panghinaharap. Pareho pong nangangailangan ng pananampalataya at pagtitiwala sa salita ng Diyos. Yan po ang unang puntos na aking nais susugan. At ang aplikasyon na pwede nating hugutin dito, wala po sa ating slides, dahil sa tayo ay inaring ganap ni Kristo, isuko natin ang buhay ng buong buo sa Panginoon, sapagkat ang kanyang pagliligtas ay tiyak, ganap, ibig sabihin, kumpleto at walang hanggan. Kaya't kapatid, kung ikaw ay hindi pa nakakasiguro, o maaaring ang iyong sa isip mo, yung kaligtasan na tinanggap mo, para bang hindi talaga buong buo at hindi ka sigurado. Ito po ang oras, kapatid, upang tanggapin si Kristo. Ito po'y biyaya na kanyang alay, kaloob. Hindi po dahil sa ating gawa. Napakasimple lang po, magsisi sa ating kasalanan. Sapagkat ang kasalanan na yan ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kilalanin siya bilang Diyos at tagapagligtas. At mula ngayon, maging tagasunod, maging disipulo, at maging tapat na kasunod na tagasunod ng Panginoong Hesus. Ang pangalawa pong biyaya na matatanggap po natin sa Panginoon, bukod po sa pagpapawalang sala ng ating mga kasalanan, ay ang biyayang pagpapabanal sa mga mananampalataya. Titus chapter 2 verse 12, ang sabi po doon, na nagtuturo, ito po yung pagdating ni Kristo na nagbigay ng kaligtasan. Ang sabi sa verse 12 na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Ang ganda po ng grasya ng Diyos, napakagandang isipin at isabuhay. Ano po? Ito ay hindi lamang nagpawalang sala or justification. Ang biyaya ng Diyos din ay kumikilos sa ating pagpapabanal bilang mananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu.
Yan po yung proseso na tinatawag na sanctification. No? Napaka-technical na salita, pero ibig sabihin yan, tayo po ay pinapabanal ng grasya ng Diyos. Kung ang grace na yan ay tayo ay pinawalang sala sa kasalanan, ang grace na yan ay sinususten na rin tayo. Pinutuloy ang pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng pagpapabanal sa atin. Dalawang bagay makikita sa talatang yan. Ang una, pagtalikod sa kasalanan at makumundong pagnanasa. Yun po, sinasabi ron, maitakwil. Pagtalikod sa kasamaan at pagsulong sa katinuan, katuwiran at kabanalan. Ang pagtalikod sa kasamaan at pagsulong sa kabanalan ay bahagi po ng paglago tungo sa pagiging ganap na mananampalataya. Kaya po biyaya rin po ng Diyos ang kumikilos sa ating paglago at pagiging ganap na mananampalataya. Ang sabi po sa Colossians chapter 1 verse 28, siya ang aming ipinahahayag at binabalaan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming banal o maiharap naming sakdal kay Kristo. Sa English po, ang word na sakdal, ang sali niyan mature. So ang goal po natin sa buhay natin ay ang maging mature, maging ganap sa ating estado bilang mga mananampalataya. Tayo pong lahat, yan po ang ating goal. Kung meron po tayong purpose in life, nag-iisip po tayo ng purpose in life, na hanggang ngayon, napakarami ng author na nagsabi, ganito, purpose mo. Ang purpose po natin ay maging banal. Maging kamukha ni Kristo, maging kawangis ni Kristo, at yan din po ay biyaya niya. Biyaya ng Diyos ang nagbibigay kakayanan sa atin upang magpakabanal. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumatawag, sabi po roon, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako ay banal. Napakaganda po nung unang bahagi nun. Sabi, yamang banal ang sa inyo'y tumatawag. Tayo po'y niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya niya, wala po dahil sa ating gawa, tayo rin po ay pinababanal niya. Sapagkat siya ay banal, ang lahat ng ginagawa niya ay banal. Kaya't kahit ito po ay ating responsibilidad na para bang inuutusan tayo ng Diyos, magpakabanal ka, magpakatino ka, siya rin po ang kumikilos upang ito'y maging tiyak sa ating buhay. At paano niya tayo pababanalin? Biyaya ng Diyos ang pagpapabanal sa pamamagitan ng kanyang salita. Salita ng Diyos. Kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang sana tuwing linggo, kundi araw-araw. Kasi po, yan po ang gagamitin ng Diyos upang baguhin tayo. Upang ating talikuran ang kasamaan at lumakad sa kanyang kabanalan, pagtalikod at pagsulong sa katuwiran. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Mas familiar tayo sa English, di ba? Sabi, all scripture is God-breathed, profitable for teaching, correcting, rebuking in righteousness, so that the man of God may be equipped thoroughly for good works. Yung salitang ganap po doon, translation sa original sa Griego ay artios. Ang artios, ibig sabihin perfect. Yung perfect, hindi po ibig sabihin yan sa pagkakilala natin na hindi nagkakasala, kundi to be mature in the faith. Maging kompleto sa sapat at ganap. Kaya dapat tayo'y magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po tayo nagsasawa.
At hayaan natin na ang salita ay baguhin tayo, pabanalin tayo, upang tayo'y makatalikod sa kasamaan at makasulong sa kabanalan. Ito rin po ang naisin at panalangin ni Kristo Jesus, nang siya po ay nananalangin sa hardin ng bago po siya ipako sa krus. Sa John 17:17, ang sabi po niya, "Sanctify them with your truth. Your word is truth." Pabanalin mo sila sa katotohanan, sapagkat ang iyong salita ang katotohanan. Kaya't maaari nating sabihin na ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay maging perfect, maging ganap sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo sa Kanyang grasya. Ibig sabihin, tayo po'y makikiisa sa pagkilos ng banal na Espiritu na gawin tayong kawangis ni Kristo. At sa puntong ito, yamang nakita na natin ang biyaya ng Diyos sa pagpapabanal sa atin. Ano po ang karapat-dapat na aplikasyon nito sa ating buhay? Nais ko po kayong hikayatin, kumbinsihin, na kung meron po kayong magiging goal sa inyong buhay, ang layunin sa buhay ay gawin po nating layunin na maging kawangis ni Kristo Jesus at maging tapat sa pagharap sa mga pagsubok at paghihirap sa buhay. Kasi po, ang mga tunay na mananampalataya ay sigurado pong haharap sa mga pagsubok sa buhay. Ngunit tingnan natin yung una. Aplikasyon po ay nararapat nating gawing layunin sa ating buhay ang maging kawangis ni Kristo, ang maging kamukha niya. Gaya ng sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 14. Sa Ingles ang sabi niya doon, "I press on to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." Ibig sabihin po si Pablo, siya ay talagang nagsusumikap mabuti. Pressing on, nang makamtan po ang biyaya o ang reward. At ang reward na yan ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Ang maging kamukha niya. Ang maging kawangis ni Kristo. At wala nang ibang layunin na mas hihigit pa sa layuning ito sa buhay. Pangalawang sinasabi na doon, may katiyakan tayo. Sa mga panahon na tayo humaharap sa pagsubok, kasi ang buhay po natin talagang maraming mga pagsubok, di ba? Meron ba dito ang hindi dumadanas ng pagsubok o paghihirap? Meron po? Buti na lang wala. Sapagkat ito po'y automatic sa buhay Kristiyano. Tignan niyo po sabi sa Philippians chapter 1 verse 29. Sapagkat hindi lang ang pribilehyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. Sabi po doon, hindi lang po yung privilege that you will have faith in Christ, that is a blessing, but also to suffer for Him. Aba, isa palang biyaya rin yung maghirap at dumaan sa pagsubok ng Panginoon. Sapagkat sa ating paghihirap, nararanasan natin ang Kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus ay siya rin namang kapangyarihang kumikilos sa buhay ng bawat isa. At sa bawat paghihirap po natin, nakikilala natin si Jesus sa mga makabagong paraan. Mas malalim at mas malawak. Hindi lang yung nababasa natin ang kapangyarihan niya, atin pang nararanasan. Si Pablo mismo, di po ba? Siya po ay binigyan ng tinik sa kanyang laman. Kung alam niyo po yung kwento noon, meron siyang thorn in the flesh. Upang hindi siya maging mayabang, sabi po ng talata. Ngunit itong kanyang sinabi, subalit sinabi niya sa akin, Paul referring to God, sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal o ganap sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki ng may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ang manatili sa akin. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect
in weakness. Ang ating pagharap sa mga pagsubok at paghihirap ay nagbibigay din ng pagkakataon upang tularan natin si Kristo Jesus na siyang dumaan din sa paghihirap. Yan po ay kasama sa proseso ng pagiging kawangis ni Kristo. Kaya po pag tayo po'y dumaraan sa mga pagsubok, iingatan natin ang panalangin natin. Minsan, gusto natin, Lord, tanggalin mo na itong pagsubok na ito. Eh di hindi ma-accomplish ang purpose ni God. Madalas hindi niya po tatanggalin yan kung yan ayon po sa kanyang plano upang tayo po ihubugin sa kanyang karakter. Ililigtas kanya sa kahirapang yan at mararanasan natin ang kanyang biyaya, ang biyayang kalakasan at biyayang tagumpay. Sabi nga po ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 10, wala po ito sa inyong bulletin, ano po? Ang atin pong paglago ay hindi lamang po biyaya na kung saan wala tayong gagawin. Meron po tayong responsibilidad, mga kapatid. Ang atin pong paglago at pagpapabanal, biyaya ng Diyos, ngunit kalakip po nito ay ang ating responsibilidad na makiisa sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay. Na magpursigi at gawin ang ating pinakamahusay upang masunod ang kagustuhan ng Diyos. Kaya sa 1 Corinthians 15 verse 10, ang sabi po ni Pablo dito, "But by grace, by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain." Sabi niya po, pakinggan po ninyo sa English, sabi, "On the contrary, I worked harder than any of them," referring to the other disciples. "Though it was not I, but the grace of God that is within me." So si Pablo po, sabi niya, ako ang pinakamasipag, matindi kung magtrabaho among all the disciples. O lahat ng mga nakita na nabasa ninyo. But, hindi ako yun, kundi ang biyaya ng Diyos na kumikilos sa akin. Yan po ang biyaya na nagpapabanal sa mga mananampalataya. So nakita na po natin yung biyaya na nagpapawalang sala. Yan po yung justification, biyaya na nagpapabanal. Ang ikatlo po ay biyayang naghahatid sa mananampalataya sa kalwalhatian ni Jesus. Yun po makikita sa verse 13. Ang sabi po doon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ano pong sinasabi dito? Meron tayong inaantay. Inaantay na pagpapakita. Pakitang muli, nagpakita siya sa panahon po ng bagong tipan. Ito may papakitang muli ang Panginoong Hesus. Ngunit ang pagpapakitang ito ay ang pagpapakita ng kanyang kalwalhatian. At yan po ang ating dakilang hinihintay at inaabangan, ang pagpapakita ng ating tagapagligtas. Ang grasya ng Diyos ay hindi lang kumikilos sa ating justification, sanctification, ngunit sa panghuli, ang atin pong glorification. Yung ating katawan po ay magiging glorified body, katulad po ni Kristo Jesus. Kaya yung mga sakit, wala na po yan pagdating ng araw. Lahat po ng mga kadungisan at lahat po ng hindi maganda sa ating pangangatawan at pag-uugali, lahat pong yan ay papalitan po ng glorified body o ng kalwalhatian. Hinihintay po natin ang dakilang Diyos na tagapagligtas, si Jesu Kristo. Siya na dumating ay darating muli at inaasahan natin na siya po ang ating tagaluwalhati sa bandang huli. Siya po ang Alpha at Omega, beginning and the end. Ngunit aaminin ko po sa inyo, parang ang hirap isipin yung glorification, Ikaw ba minsan nangangarap sa mo sana glorified na ang aking body? Para siyang hindi practical, ang hirap isipin. Hindi siya maya-apply sa pang-araw-araw.
Gayunpaman, ang biyaya ng Diyos na titiyakin niya ang ating glorification ay totoo. Ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng katiyakan ng ating kalwalhatian. Yan po ang sinabi sa Romans chapter 8, verse 29 to 30. Ang sabi po roon, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring niyang ganap ay niluwalhati din naman niya. Medyo maraming serye, ano po. Isa-isahin natin. Sabi po rito, nakilala ka na niya nung una pa. At kung sino man ang kinilala niya, itinalaga ka na niya. Tapos tinawag ka ng Panginoon. At lahat ng kanyang tinawag, tinuring niya na naganap. You were perfected na. At itinuring niyang, lahat ng tinuring niyang ganap, niluwalhati na niya. Sa Panginoon, tapos na ang kwento. Tayo'y pinili niya, tinawag niya, tinalaga bilang maging kawangis ni Kristo, tapos tinuring niya tayong ganap. Niluwalhati. Lahat yun sigurado na pong mangyayari. Di ba't di ba't kamangha-manghang Diyos na mapagbiyaya? Ang dakilang biyaya ng Diyos na ang makita siya, alam niyo itong glorification na ito, ang tunay na kabuluhan nito ay hindi naman yung makita yung ating katawan na glorified, kundi alam niyo kung ano? Ang makita natin ang Panginoong Diyos na Jesus na harap-harapan. Yan po. Yan ang dakilang biyaya ng Diyos na makita natin siya sa kanyang kalwalhatian. Kaya ito rin po ang sinabi sa 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak kayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Face to face, yan po ang biyaya na ating inaantay. At sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ay ng mabuting gawa ay siya ring magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo. He who has begun a good work in you will be faithful to complete it. Kaya tapat po ang Diyos, sigurado at tiyak na gagawin niya ang kanyang sinabi. Kaya marapat po na ating panghawakan ang kanyang salita. At ang pang-apat at panghuli po ay ang biyaya ng pamumuhay na maging mapagbiyaya rin sa kapwa. Tayo po ay niligtas, tayo ay pinapabanal, tayo po ay luluwalhatiin niya. Ano po ang tamang tugon? Ang tamang tugon po natin ay mas mataas na pagsamba at pasasalamat, di po ba? Sapagkat we have a God who is amazing, kamangha-mangha. Dalawang bagay po ang nais kong pag-isipan natin. Maging mapagbigay ng sarili rin sa ating kapwa. Tulad ng ating tinanggap na sa Panginoon. Kailan tayo naging mapagbigay? Isang kaisipan po, no? Kailan nga ba tayo naging mapagbigay sa ating kapwa na walang kapalit? O tayo ba madalas nagiging mabait lamang sa mga taong mabait din sa atin? Paano naman yung mga hindi mabait? May mga ugaling hindi mabuti. Kaya po ba nating maging kawangis ni Kristo at pakitaan din natin sila ng kabutihan? Sa katunayan po, di ba? Ang Diyos, sabi po sa talata sa Roma, tayo po ay kaaway niya, ngunit tayo itinuring niyang mga anak. Tayo'y niligtas. Hindi po niya inalintana ang ating kasalanan, ngunit dahil sa kanyang habag at awa, tayo po ay iniligtas. Kaya't isang hamon po sa ating mga mananampalataya ang maging mapagbiyaya sa iba.
sa ating kapwa. Kahit hindi po sila karapat-dapat sa ating pagmamahal. Posible po na mangyari yan kapag ang Panginoon ay nasa atin. Sa pangalawang bahagi po ng talata 14, maliwanag din ang layunin ng Diyos kung bakit siya'y mapagbiyaya. Ito ay upang tubusin niya ang mga makakasalanan. Ang pakalinisin ang sambayanang pagmamay-ari niya. Ang salita po doon sambayanang pagmamay-ari niya. Kaya tayo po ay patuloy na nililinis ng Panginoon upang makasama niya. At hindi lang tayo, ang kanyang puso ay mailigtas ang mas marami pa po. Kaya ang sabi doon, sambayanang pag-aari niya. Sa makatuwid, nais ng Diyos na maligtas ang marami. Isang sambayanang sumasamba sa Kanya, yan po ang magbibigay ng kaluguran. Kaya't marapat po na tayo ay maging masigasig sa pag-abot ng marami para sa Panginoon. Maging masigasig po tayo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sapagkat yan po ang puso ng ating Diyos, ang mailigtas ang mas marami pa. At tayong mga mananampalataya na patuloy na tumatanggap ng maraming biyaya mula sa Diyos, ay marapat lamang na maging daluyan ng biyaya, maging daluyan ng magandang balita. At ang mga mabubuting gawa ay magsisilbing tungtungan ng Ebanghelyo ng Diyos upang siya po ay maipahayag. Hindi po upang tayo'y sumikat o ituring na mabuti, kundi makita po sa atin ang ilaw ng Panginoon sa mundong napakadilim. Alam ko po medyo allergic tayo sa good works. Ang ating kaligtasan po ay hindi dahil sa good works. Ito'y biyaya lamang Diyos. Ngunit ang tunay na niligtas ng Diyos ay meron pong mabubuting gawa. Kaya dahil sa biyaya ng Diyos, tayong tunay na mananampalataya ay karapat-dapat na maging masigasig sa mabuting gawa. At ito po ang hamon sa ating mga mananampalataya. Sapagkat madali pong makontento na tayo'y ligtas na. Yung okay na ako. Basta ako'y nasa church. Ako'y may pinangahawakang pangako. Paano naman ang mga kapitbahay natin? Paano ang ating mga kamag-anak? Kaya madalas po na ang paratang sa mga Kristiyano, sabi, you are so heavenly minded, you are of no earthly good. Sobra daw tayong nakapokus sa langit, wala tayong silbi sa lupa. Isang hamon sa ating lahat. Kung naniniwala tayo na tunay na dakila ang biyaya ng Diyos, di ba't karapat-dapat na tayo ay magkaroon ng dakilang pakinabang sa ating lipunan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapitbahayan? Ang biyaya ng Diyos ay makapangyarihan. Ang tanong, nakikita ba itong kumikilos sa ating buhay? Tayong mga nagsasabing tunay na mananampalataya, nararamdaman ba tayo ng mundong dumaraing sa katotohanan, kapayapaan at kaligtasan? Tayo po ba na biyaya na nagiging biyaya sa ating pamilya, sa opisina, sa ating bayan at sa ating bansa? Ramdam po ba ng ating mga kasama ang kabanalan, ang pagmamahal, katarungan, kabiyayaan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin? Mga kapatid, yan po ang hamon sa atin ng ating pinag-aralan ngayon. Tunay po na tayo'y sobra ang ating tinanggap na biyaya sa Diyos. Ngunit kailangan po tayong maging daluyan ito. Huwag po nating sarilinin. Sapagkat palagay ko po ang tunay na sagot sa pagbabago, lalo na sa ating bansa, ay posible lamang kung ang puso ang tunay na binabago. At yan po'y magbabago lamang sa kapangyarihan ng ating Diyos. At gagamitin niya ang bawat isa sa atin upang abutin sila, ipahayag ang katotohanan. Kahit hindi nila tanggapin, mas marami ang hindi tatanggap sa ating mensahe. Ngunit yan po ang ating pakinabang bilang mga tunay na mananampalataya. Bilang huling salita po tayo na kinasihan ng Diyos ng labis-labis na biyaya, bago pa man niya na nilikha ang mundo hanggang sa kanyang kalwalhatian,
Kaya't ang tanging karapat-dapat na tugon natin, mga kapatid, sa napakaganda at kamanghamanghang biyaya ng Diyos ay walang iba kundi mas malalim na pagsamba at pasasalamat sa Kanya. At sapagkat Siya ang tunay na mapagbiyaya, walang dahilan para hindi tayo mabuhay ng may kaibahan, may kapangyarihan sa mundo, may kahusayan, may kagalakan, may katapatan, at may sigasig sa paggawa ng kabutihan sa kapwa na umaasa at tumitindig sa biyaya ng Diyos lamang. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa inyong kabutihan. Maraming salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Nakamangha-mangha. Ngunit madalas, Panginoon, ang katotohanan ito ay hindi namin binibigyan ng karampatang halaga. Maraming, Panginoon, madalas kami po'y kontento na kami niligtas. Hindi po namin iniisip na ang biyayang ito ay patuloy na kumikilos upang kami po'y pabanalin at maging ganap, maging mature sa aming pananampalataya. Tawarin mo po kami, Panginoon Ama. At sa amin pong natutunan ngayong araw na ito, kung gaano po kadakila at kamangha-mangha ang Diyos na mapagbigay ng biyaya. Gamitin mo po ang bawat isa upang maging daluyan din po ng inyong pagmamahal at biyaya. Dalangin po namin, Diyos Ama, na gamitin mo ang bawat isa na maging instrumento ng kapayapaan, ng pagmamahal, ng pagbabago. Upang kami po ay tunay na maging liwanag sa mga madidilim na bahagi ng aming bayan, sa aming mga pamilya, sa aming mga kapitbahayan, opisina, at sa aming bayan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong kabutihan at pagmamahal. At sa sandaling ito, Panginoon, kayo po ang aming inaasahan, kayo po ang aming pinagkakatiwalaan. Sa lahat po ng aming dinaraanan, kayo po ang malawalhati at maitanghal. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat at mapa sa inyo ang pagmamahal at biyaya ng Diyos.